Ako si Aling Teresa. Sa edad kong 68, marami na akong pinagdaanan sa buhay. Mabibigat, masaya, at may halong lungkot. Pero kung tatanungin mo ako, simple lang talaga ang gusto ko. Matahimik na buhay, kasama ang pamilya. Araw-araw, maaga akong nagigising. Alas 5 pa lang ng umaga, gising na ako para magdasal sa maliit kong altar sa sulok ng bahay. May larawan doon ng yumaong asawa ko, si Ernesto. Sa tuwing titingnan ko siya, bumabalik lahat ng alaala. Kung paano naming itinaguyod ang aming nag-iisang anak na si Marco, kung paano kami nagsakripisyo para mapagtapos siya. Pagkatapos magdasal, dumidiretso ako sa likod bahay. Doon, may maliit akong taniman ng kamatis, talong, at sili. Maliliit lang ang mga puno, pero para sa akin, malaking tulong na ito. Kapag may sobrang ani, ibinibigay ko sa mga kapitbahay. Kaya siguro kahit papaano, kilala ako sa barangay bilang isang ina na laging handang tumulong. Minsan, habang nagdidilig ako ng halaman, naririnig ko ang tawanan ng mga kabataan sa kalsada. May mga batang naglalaro ng tumbang preso, may nagbibisikleta at may mga tindera ng pandesal na dumaraan. Simple lang ang buhay dito. Pero para sa akin, ito ang tunay na kayamanan. Tuwing linggo, hindi ko pinalalampas ang pagpunta sa simbahan. Nakaupo ako sa parehong bangko sa unahan, hawak ang rosaryo na minana ko pa sa nanay ko. Kilala na ako ng mga madre at pari sa aming parokya. At minsan, sila ang nagbibigay sa akin ng kaunting tulong kapag may sobra silang pagkain mula sa kumbento. Ngunit kahit gaano kasaya at kasimple ang araw ko, may bahagi ng puso ko na laging nag-aalala. At iyon ay para kay Marco. Siya lang ang anak ko at siya ang buong mundo ko. Bata pa lang siya, pangarap na niyang magkaroon ng marangyang buhay. Matalino siya, masipag, at palaging gustong mauna sa lahat. Pero alam kong may isang ugali siyang mahirap baguhin. Gusto niya laging shortcut. Naalala ka? O panoong bagong kasal siya kay Liza, puno sila ng pangarap. Nagbukas sila ng maliit na tindahan sa bayan. Ako tuwang-tuwa kasi akala ko'y doon na magsisimula ang maganda nilang buhay. Pero habang tumatagal, napansin kong mas nagiging maluho sila kaysa praktikal. Bagong cellphone dito, mamahaling bag doon. Kahit papaano, pinipilit kong intindihin. Ina ako, at ang isang ina, kahit nakikita ang mali, minsan tahimik na lang. Para hindi masaktan ang anak. Isang hapon, dumating si Marco sa bahay, pawisan, halatang may mabigat na iniisip. Ma, may kailangan lang sana akong pag-usapan, sabi niya, sabay upo sa lumang bangko sa harap ng bahay. Anong meron, Marco? Tanong ko habang tinatanggal ang putik sa tsinelas ko. Napabuntong hininga siya. Ma, medyo mahina ang kita ng negosyo. Kailangan ko sana ng kaunting puhunan para makabawi. Tumingin ako sa kanya. Alam kong ibig sabihin niyon. Kailangan niyang umutang sa akin. Sa edad kong ito, hindi na ako gaanong nakakaipon, pero meron akong maliit na ipon mula sa pensyon ni Ernesto at sa kaunting kita sa pagtitinda ng gulay. Hindi ko siya tinanggihan. Kahit mahigpit sa dibdib ko ang maglabas ng pera, iniabot ko pa rin ang lahat ng naipon ko. Oh anak, ito na lang ang meron ako. Sana makatulong. Nakita ko sa mga mata niya ang bahagyang ginhawa, pero may halong pag-aalinlangan. Salamat ma, babayaran kita agad. Nginitian ko lang siya. Hindi ko kailangan ng bayad. Gusto ko lang siyang tulungan. Pero hindi ko alam na sa pagbibigay ko ng lahat sa kanya, magsisimula na pala ang unti-unting pagbabago sa relasyon namin. Kinabukasan, habang nasa tindahan ako ni Aling Belen para bumili ng asukal, narinig ko ang bulungan ng dalawang babae sa gilid. Si Marco ba yun? Narinig ko malaki na ang utang niya sa supplier. Oo, at may mga taong naghahanap sa kanya. Baka daw masangkot sa gulo. Parang may sumaksak sa dibdib ko. Gusto kong lapitan si Marco at tanungin kung totoo iyon. Pero natatakot akong baka magalit siya. Alam kong hindi niya gusto kapag naririnig niyang pinakikialaman ko ang buhay niya
kaya pinili kong manahimik. Pero mula noon, mas madalas akong magdasal. Sana, kung may pinagdadaanan man siya, kayanin niya nang hindi tuluyang masira ang buhay niya. Ang hindi ko alam, ang mga dasal ko pala ay masusubok ng husto dahil paparating na ang unos na magbabago sa buhay naming mag-ina. Ako si Aling Teresa at sa lahat ng tao sa buhay ko, si Marco ang pinakamahalaga. Siya lang ang anak ko, kaya kahit anong gawin niya, kahit may mali, hindi ko kayang talikuran. Pero sa mga nakaraang taon, parang mas lumalayo siya sa akin. Si Marco ay 38 taong gulang, matangkad, maputi, at may tindig na parang laging handang makipagsapalaran. Iyon nga lang, sa likod ng matikas niyang itsura, alam kong maraming takot at pangamba na ayaw niyang ipakita. May asawa siya, si Liza, at 2 anak na sina Carlo at Mia. Si Liza, paano ko ba siya ilalarawan? Maganda, maayos manamit, pero mulat sa pool, ramdam kong hindi niya ako gusto. Hindi naman siya bastos sa harap ko, pero dama ko ang malamig na tingin niya, yung tipong palaging sinusukat kung sapat o kulang ang ginagawa ko para sa pamilya nila. Minsan, sa mga salitang binitawan niya, ramdam ko ang patalim na nakatago sa likod ng kanyang magagandang ngiti. Noong una, tinangka kong lapitan siya. Nagdadala ako ng lutong ulam sa kanila, inaasikaso ang mga bata kapag abala sila. Pero may mga pagkakataong naririnig ko siyang bulong sa kaibigan niya sa telepono. Minsan kasi, parang pabigat si Mama Teresa, lagi na lang dito. Masakit, oo, pero tinanggap ko. Siguro iniisip lang niya na gusto niya ng espasyo. Isang hapon, dumalaw ako sa bahay nila. Naabutan ko si Marco sa sala, nakaupo at hawak ang mga papeles ng negosyo nila. May kunot ang noo niya at hindi niya agad napansin na nandoon ako. Anak, tawag ko. Nagulat siya. Pasensya na. May inaasikaso lang ako. Umupo ako sa tabi niya. May problema ba? Bumuntong hininga siya. Ma, hina pa rin ang benta. Lumalaki na ang utang sa supplier. Si Liza nga, nag-aalala na. Napatingin ako kay Liza na abala sa kusina pero alam kong nakikinig siya. Tumikhim siya at sumabat. Kaya nga po ma, sana, hindi muna kayo masyadong pumupunta rito para makapag-focus kami sa negosyo. Natahimik ako, hindi ko alam kung paano sasagutin iyon. Si Marco parang walang narinig pero ramdam kong ayaw niyang mag-away kami ni Liza. Kahit may kaunting kirot sa puso, nagpasya akong umalis na lang ng maaga. Pero bago ako umalis, iniabot ko kay Marco ang natira kong 3,000 mula sa maliit kong kita. Anak, baka makatulong ito. Ngumiti siya pero alam kong pilit iyon. Salamat ma. Ilang linggo ang lumipas, mas naging madalang ang pagdalaw ko sa kanila. Hindi dahil ayaw ko, kundi dahil natatakot akong baka marinig na naman ang mga salitang ayaw kong marinig. Pero kahit malayo, naririnig ko mula sa mga kapitbahay na mas lalong lumalaki ang problema sa negosyo ni Marco. Isang gabi, habang nagwawalis ako ng bakuran, dumaan si Aling Belen at bumulong. Teresa, ingat ka. May mga taong naghahanap sa anak mo. Narinig ko lang ha. Pero parang malala na ang utang niya. Parang biglang lumamig ang paligid. Hindi ko alam kung totoo o tsismis lang iyon. Pero hindi ako mapakali. Kinabukasan, nagpunta ako sa bahay nila para magtanong. Pagdating ko, sinalubong ako ni Marco. Pero halatang hindi siya masaya sa pagdating ko. Ma, anong ginagawa mo rito? Anak, narinig ko kasi. Baka naman pwedeng mag-usap tayo. Napakunot ang noo niya. Wala yon ma. At saka, ayokong makialam ka sa mga bagay na hindi mo naiintindihan. Para bang tinusok ang puso ko sa sinabi niya. Umalis ako nang hindi na sumagot, pero sa loob-loob ko, unti-unti nang nabubuo ang takot. Baka nga may tinatago si Marco na mas malala kaysa sa iniisip ko. Sa mga araw na sumunod, mas lumala ang layo niya sa akin. Kung dati ay magaan ang tawag niya sa telepono, ngayon ay sagot lang na oo o hindi ang naririnig ko. At si Liza,
tila mas nagiging malamig sa tuwing nagkikita kami. Pero kahit ganoon, hindi ko magawang magalit ng tuluyan. Anak ko siya, dugo at laman ko siya. At kahit ano pa ang mangyari, handa akong maging sandigan niya. Hindi ko alam noon, pero malapit na palang dumating ang araw na iyon. Ang araw na susubukin kung gaano kalalim ang pagmamahal ko sa anak kong tila nakalimot na kung sino ako sa buhay niya. Pagkatapos ng mga huling pag-uusap namin ni Marco, ramdam kong may kung anong pader na unti-unting itinayo sa pagitan naming mag-ina. Kung dati ay madalas niya akong tawagan para magtanong kung paano magluto ng paborito niyang adobo o para humingi ng payo sa negosyo, ngayon bihira na ang ganitong mga sandali. At kung tumatawag man siya, madalas ay may hinihingi lang. Isang gabi, habang nakaupo ako sa maliit kong sala at nananahi ng lumang kurtina, narinig ko ang ingay mula sa labas. May dumaan na tricycle at bumusina at pagkaraan ng ilang minuto, may kumatok sa pintuan. Pagbukas ko, si Marco iyon. Ma, may dalang mga bisita si Liza sa bahay. Pwede bang dito muna ako? Tanong niya. Pero halata sa mukha niya ang pagkainis. Anong nangyari? Tanong ko habang pinapapasok siya. Wala. May inuman lang sa bahay. Ayaw ko lang. Makita ang mga taong iyon, pero huwag kang mag-alala. Babalik din ako mamaya. Habang nagkakape kami, napansin ko na palagi siyang nakatitig sa kanyang cellphone, parang may inaasahan. Hindi siya masyadong nakikipag-usap at bawat tanong ko ay sinasagot lang ng oo, hindi, o ewan. Kinabukasan, nagpa siya akong dumaan sa bahay nila para ihatid ang ilang gulay. Pagbukas ng gate, narinig ko ang tawanan mula sa sala. Pagsilip ko, nakita ko si Marco kasama ang dalawang kaibigan niyang kilala sa barangay bilang mga sugarol. May bote ng alak sa mesa at may mga barahang nakakalat. Marco, tawag ko. Magandang umaga. Natigilan siya. Anong ginagawa mo rito? Dinalhan lang kita ng kamatis at talong. Sayang, sariwa pa. Pero imbes na magpasalamat, sumimangot siya. Ma, sana po ay huwag na kayong biglang pumunta rito. May ginagawa kami, nakakahiya sa mga kaibigan ko. Hindi ko alam kung saan ko huhugutin ang sagot ko. Alam kong mali ang sinabi niya, pero pinili kong ngumiti at umalis na lang. Dala ang gulay pabalik sa bahay ko. Simula noon, mas naging bihira ang pagbisita ko. Pero may mga kapitbahay na nagsasabing madalas nilang nakikitang may ibang babae si Marco na nakakasama sa bayan. Ayokong maniwala, pero bawat bulong na iyon ay parang karayom na tumutusok sa dibdib ko. Minsan, habang namamalengke ako, nadaanan ko si Marco sa tapat ng isang kainan. Kasama niya ang babaeng hindi ko kilala. Nagtatawanan sila at halata sa kilos ni Marco na ayaw niyang makita ko siya. Kaya dumiretso na lang ako, pilit pinapaniwala ang sarili na baka kaibigan lang iyon. Pero lalong lumala ang pakikitungo niya sa akin. Isang gabi, may kaunting handaan sa bahay nila. Pumunta ako dala ang paborito niyang ginataang bilo-bilo. Pagpasok ko, puno ang mesa ng pagkain at mga bisitang hindi ko kilala. Ma, bakit po kayo nandito? Tanong niya agad, halatang nabigla. Dinalhan kita ng bilo-bilo. Alam ko paborito mo iyon. Sagot ko, nakangiti. Pero imbes na tuwa, may malamig na tinig ang sumunod niyang sinabi. Ma, sana po, kung may handaan kami, huwag na kayong basta pumunta, nakakahiya sa mga bisita. Nakaramdam ako ng kakaibang kirot. Hindi ko na alam kung saan ako lulugar sa buhay ng anak ko. Kinabukasan, narinig ko mula sa isang kapitbahay na may utang na naman si Marco sa isa pang supplier. Ang mas masakit, parang wala siyang balak ayusin ito. Parang nagiging mas kampante siya na laging may mag-ayos ng problema niya. At natatakot ako dahil baka ako na naman iyon. Sinubukan ko siyang kausapin. Nagpunta ako sa bahay nila at hinintay siyang dumating. Pagkapasok niya tinanong ko, Marco, may problema ba talaga sa negosyo? Sabihin mo sa akin para matulungan kita. Pero bigla siyang sumabog. Ma, wala akong problema na kailangan mong pakialaman. Lagi ka na lang nakikialam sa buhay ko. Pabigat ka na nga, tapos nakikialam ka pa.
Para bang nawala ang lahat ng lakas ko sa katawan. Nakatingin lang ako sa kanya at hindi ko alam kung ano ang isasagot. Kung gusto mo ng tahimik na buhay, huwag ka nang pumunta rito. Magstay ka na lang sa bahay mo. Dagdag pa niya bago dumiretso sa kwarto at isinara ang pinto. Umalis akong bitbit ang bigat sa dibdib na parang hindi ko kakayanin. Sa daan pa uwi, naisip ko, anak ko pa rin siya. Pero bakit ganito na lang ang layo niya sa akin? Hindi ko alam noon na iyon na pala ang simula. Ang simula ng mas malalim pang sugat sa puso ko. At sa mga susunod na araw, masusubok kung hanggang saan ko kayang ipaglaban ang nakong unti-unti nang nawawala sa landas. Hindi ko alam kung bakit pero nang gabing iyon, parang may mabigat na pumipilit sa akin na puntahan si Marco. Ilang araw na kaming hindi nag-uusap mula nang masaktan niya ako sa mga sinabi niya. Pero bilang ina, mahirap ang magpanggap na walang nangyayari. Mag-aalas 7 na ng gabi nang maglakad ako papunta sa bahay nila. Tahimik ang kalsada, tanging mga kuliglig at aso ang maririnig. Pagdating ko sa gate, bukas ito. Kaya pumasok ako, dala ang kaunting tinapay at gatas para sa mga apo ko. Pagbukas ko ng pinto, sinalubong ako ng malalakas na boses. Nandoon si Marco, si Lisa at dalawang lalaking hindi ko kilala. Nakaayos sa mesa ang mga bote ng alak at halatang matagal na silang nag-iinuman. Marco, tawag ko. Baka pwedeng mag-usap tayo sandali. Nag-iba ang mukha niya, parang nainis sa pagdating ko. Ma, ngayon ba talaga? May bisita ako. Sandali lang naman. Gusto ko lang malaman kung okay ka. Pero imbes na makipag-usap, tumayo siya at biglang sumigaw. Ma, bakit ba hindi mo maintindihan? Ayoko na ng ganito. Lagi ka na lang pumupunta rito na parang ina-audit mo ang buhay ko. Pabigat ka na nga, tapos pinapakialaman mo pa ako. Parang may sumabog sa tenga ko sa lakas ng tinig niya. Tumigil ang lahat sa paligid. Nakatingin sa amin ang mga bisita at ramdam kong pinapakinggan ang bawat salita niya. Anak, wala akong masamang intensyon. Halos pabulong kong sabi. Pero tuloy-tuloy siya. Kung gusto mo ng respeto, ma, simulan mong igalang ang personal space ko. Hindi lahat ng ginagawa ko kailangan mong pakialaman. At kung gusto mong tumulong ka na lang sa sarili mo. Tumanda ka ng walang naipon. Tapos kami ngayon ang naghahabol. Ramdam ko ang init ng luha ko na gustong kumawala. Pero pinipigilan ko. Hindi ko alam kung alin ang mas masakit. Ang marinig ang mga salitang iyon mula sa anak ko o ang makita na wala man lang siyang pag-aalinlangan sa pagsasabi nito sa harap ng ibang tao. Si Liza, nakaupo lang sa gilid, tahimik pero may bahagyang ngiti na parang kontento sa nangyayari. Tumingin ako kay Marco at mahina akong sabi, kung iyan ang gusto mo, aalis ako. Kinuha ko ang dala kong supot ng tinapay at gatas, pero bago pa ako makalabas ng pintuan, narinig ko pa siyang bumulong sa isa sa mga bisita. Pasensya na, ganyan talaga si Ma, mahirap kausap. Sa pag-uwi ko, bawat hakbang ay parang may dalang bato sa dibdib ko. Pagdating sa bahay, ibinaba ko ang dala ko sa mesa at doon na bumuhos ang luha ko. Anak ko siya, dugo at laman ko siya. Bakit niya nagawang sabihin ang lahat ng iyon? Kinabukasan, napagpasyahan kong hindi na muna siya puntahan. Ayokong mas lalo pang lumala. Pinili kong mag-focus sa sarili kong kabuhayan. May lumang bahay pa ako sa kabilang dulo ng barangay, halos sira na. Pero iyon ang naging takbuhan ko. Doon ako nagsimulang mag-isa ulit. Nagluluto para sa sarili, nagdidilig ng halaman, at nagtitinda ng konting gulay sa palengke. Walang katao-tao sa bahay, tanging ang mga huni ng ibon at kaluskos ng hangin sa lumang dingding ang kasama ko. Pero tuwing gabi, hindi ko masabi may apigilang balikan sa isip ang mga sinabi ni Marco. Parang paulit-ulit na pinapanood ng utak ko ang eksena. Ang tinig niya, ang tingin niya sa akin, hindi iyon ang anak na pinalaki ko. Lumipas ang ilang linggo na wala kaming komunikasyon. Wala man lang tawag o text mula sa kanya. Ang balita lang na naririnig ko ay galing sa mga kapitbahay.
lumalaki pa raw ang utang niya at may mga taong naghahanap sa kanya sa bayan. Isang araw, habang nag-aayos ako ng taniman, dumaan si Mang Peping, isa sa mga kaibigan ng yumaong asawa ko. "Teresa," sabi niya, "mag-ingat ka, narinig ko, may mga nagbabalak na puntahan si Marco sa bahay niya para singilin. Malalaki raw ang utang, hindi biro." Napaupo ako sa tabi ng tanim kong kamatis. Hindi ko alam kung ano ang uunahin kong maramdaman, galit, takot, o awa. Kahit galit ako sa kanya, anak ko pa rin siya. Pero naalala ko rin ang huling sinabi niya at parang may pumipigil sa akin na lumapit muli. Gabi na nang bumalik ako sa loob ng bahay. Binuksan ko ang maliit na aparador at kinuha ang kahon kung saan ko tinatago ang kaunting pera mula sa pagtitinda. Tinitigan ko iyon. Hindi iyon kalakihan, pero kung sakaling kailanganin ni Marco, iyon na lang ang magagamit ko. Nasa ganito akong pag-iisip nang biglang bumuhos ang malakas na ulan sa labas. Sa bawat patak nito sa bubong, parang sinasabi sa akin ng langit na may paparating na mas mabigat pa. At kahit pilitin kong ihanda ang sarili ko, alam kong hindi ako magiging handa sa kung anong mangyayari sa mga susunod na araw. Mula nang gabing umalis ako sa bahay ni Marco, na halos wala nang natitirang dignidad, halos 1 buwan kaming hindi nagkita o nag-usap. Sa mga araw na iyon, pinilit kong mamuhay na parang wala akong anak. Hindi dahil gusto ko, kundi dahil wala akong magagawa. Sa maliit kong lumang bahay sa dulo ng barangay, ako lang mag-isa. Maingay lang tuwing umaga kapag dumadaan ang mga tindera ng pandesal, mga batang naglalaro, at si Aling Cora na laging sumisigaw ng, "Isda kayo dyan!" Pero sa gabi, tahimik. Tahimik na para bang kahit anong sigaw ko, walang makaririnig. Isang umaga, dumalaw si Aling Belen. May dala siyang balita na parang kutsilyo sa dibdib ko. "Teresa, nakita ko si Marco kahapon sa bayan. May mga lalaking nakapalibot sa kanya. Hindi maganda ang tingin nila." "Anong ibig mong sabihin?" tanong ko, nanginginig. "May utang daw siya. Malaki. Hindi ko alam kung kanino, pero may naririnig akong pangalan na parang may koneksyon sa mga sindikato. Parang lumiit ang mundo ko. Hindi ko alam kung paano ako hihinga sa bigat ng narinig ko. Alam kong kahit anong tampo ko sa anak ko, delikado ang sitwasyon niya." Kinagabihan, habang nag-iigib ako ng tubig, narinig ko ang 2 binata sa kanto na nag-uusap. "Narinig mo? Si Marco raw, 3 buwan nang hindi nakakapagbayad. May mga naghahanap sa kanya." Lagot siya. Hindi biro ang mga taong yon. Pumasok ako sa bahay na nanginginig. Umupo ako sa gilid ng kama at matagal lang nakatitig sa sahig. Sa isip ko, may 2 tinig na nag-aaway. Hayaan mo siya, siya ang pumili niyan. At hindi, anak mo siya, iligtas mo siya. At gaya ng lagi, nanaig ang pagiging ina ko. Kinabukasan, nagsimula akong maghanap ng paraan para makaipon. Binenta ko ang mga manok na matagal kong inaalagaan. Nagluto ako ng kakanin at nagbenta sa palengke. Kahit maliit ang kinikita, iniipon ko lahat. May ilang kapitbahay na tumutulong sa akin. Si Al, Cora, binigyan ako ng 2 sakong bigas kapalit ng pagtulong ko sa pagbenta ng isda niya. Si Mang Peping, nag-abuloy ng ilang gulay para may dagdag ako sa tinda. Pero kahit may tumutulong, alam kong mabagal ang pag-angat ng ipon ko kumpara sa laki ng problema ni Marco. Isang gabi, habang nagluluto ako ng tinola, may kumatok sa pinto. Pagbukas ko, 2 lalaking hindi ko kilala. Matitigas ang mukha nila, parang hindi sanay ngumiti. "Kayo po ba si Teresa?" tanong ng isa. "Opo, bakit?" "Kami ang nagpapadala ng mensahe mula kay Marco. Sabihin niyo sa kanya, may 3 araw siya para magbayad. Kung hindi, kayo na ang bahala kung ano ang mangyayari." Hindi ako makapagsalita. Tumangulang ako at isinara ang pinto. Nanghihina akong napaupo sa sahig. Bakit pati ako nadadamay sa gulo niya? Sa sumunod na araw, lumakad ako papunta sa bahay ni Marco.
Hindi ko alam kung tatanggapin niya ako, pero kailangan kong makita siya. Pagdating ko, nakita ko siyang nakaupo sa labas, walang gana, parang pasa ng mundo. Marco, tawag ko, mag-usap tayo. Napatingin siya pero walang kibo. Umupo ako sa tabi niya. Anak, may pumunta sa akin kagabi. Sabi nila, may 3 araw ka para magbayad. Totoo ba to? Napabuntong hininga siya. Ma, wala na akong magagawa. Malaki ang utang at kung hindi ako makakabayad. Tumigil siya, halatang natatakot sa sasabihin. Hinawakan ko ang kamay niya. Anak, tutulungan kita. Nagulat siya. Pero ma, wala ka na ring pera. Ngumiti ako ng pilit. May paraan, basta huwag kang mawawala sa akin. Pag-uwi ko, binuksan ko ang lumang baul sa ilalim ng kama. Doon nakatago ang mga gamit na may halaga sa akin. Mga alahas na minana ko sa nanay ko at isang lumang titulo ng lupa sa probinsya. Kinabukasan, lumuwas ako sa bayan para ibenta ang ilan sa mga ito. Masakit sa loob, pero sa bawat baryang nadadagdag sa kamay ko, naiisip ko ang mukha ni Marco noong bata pa siya. Tuwang-tuwa sa simpleng laruan, humahalik sa pisngi ko bago matulog. Ilang araw akong halos walang tulog, nag-aasikaso ng mga benta, kumukuha ng pautang sa mga kakilala at nag-iipon ng kahit anong maibibigay kay Marco para lang may pambayad siya. Hindi ko iniisip ang sarili ko. Ang mahalaga lang ay mailigtas siya sa kapahamakan. Sa huling gabi, bago ang takdang araw ng pagbabayad, naupo ako sa maliit kong altar at nagdasal ng matagal. Panginoon, kung ito na ang huling sakripisyo ko para sa anak ko, tanggapin ko, basta ligtas lang siya. Hindi ko alam na sa susunod na yugto, hindi lang pera ang mawawala sa akin, kundi pati ang katahimikan ng buong buhay ko. Mismong araw ng deadline ng pagbabayad, maaga akong gumising. 2 beses kong chinek ang bag kung saan ko inilagay ang naipon kong pera at ang mga dokumentong maaaring magamit kung kulang pa. Nilagay ko sa ilalim ang rosaryo ng nanay ko. Hindi para pampaswerte, kundi para magpaalala sa akin na huwag akong bumigay. 7:00 pa lang ng umaga, pero parang gabi na ang pakiramdam ko. Mabigat, malamig, at may kaba na parang kumakain sa loob ko. Pagdating ko sa bahay ni Marco, wala siya. Nagulat ako. Inikot ko ang bakuran, tinawag ko siya, pero wala. Lalabas na sana ako para magtanong sa mga kapitbahay nang biglang may humintong motorsiklo sa tapat. 2 lalaki, parehong may matalim na tingin. Si Marco? Tanong ko agad. Isang ngisi lang ang isinagot nila. Sumama ka sa amin, nanay. Kukunin na namin ang bayad. Wala na akong nagawa kundi Ama. Habang tumatakbo ang motorsiklo sa makitid na daan, pinipigilan ko ang panginginig ng tuhod ko. Hindi ito simpleng pagpunta sa tindahan para magbayad. Pakiramdam ko, papasok ako sa isang lugar na hindi ko dapat puntahan. Dinala nila ako sa isang lumang bodega sa gilid ng bayan. May mga lumang kahon, amoy kalawang, at ilang lalaking nakaupo sa mesa na may baraha at bote ng alak. Sa gitna ng bodega, naroon si Marco, nakaupo, nakatali ang kamay at halatang may pasa sa pisngi. Marco! Halos pasigaw kong tawag. Tumayo ako para lapitan siya pero hinarang ako ng isa sa mga lalaki. Relax, nanay, sabi ng isang mukhang leader. Basta ibigay mo ang pera, makakaalis na kayong 2. Dahan-dahan kong inilabas ang envelope mula sa bag. Ito na lahat ng naipon ko. Hindi sapat para sa kabuuan, pero maari po bang dagdagan na lang ng panahon? Napatingin siya sa mga kasamahan niya. Tumawa. Panahon? Hindi kami nagpapautang ng oras, pero tumigil siya at sinulyapan si Marco. May ibang paraan para makabawi. Kinabahan ako. Anong ibig niyong sabihin? May isang lupa na nakapangalan sa inyo, di ba? Malapit sa tabing ilog. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Ang lupa ng nanay ko, iyon lang ang natitirang koneksyon ko sa kanya. Hindi pwede. Mahina akong sagot. Lumapit siya sa akin, halos magkadikit ang mukha namin. Pwede.
kung ayaw mong may masamang mangyari sa anak mo? Nakayuko ako, nanginginig habang binubunot ko sa bag ang kopya ng titulo. Alam kong oras na ibigay ko ito, wala na akong babalikan sa probinsya. Pero sa harap ko, nakikita ko si Marco. Takot, nanginginig, at parang batang humihingi ng tulong. Sa huli, iniabot ko ang titulo. "Magaling," sabi ng leader. "Makakaalis na kayo." Binitiwan nila si Marco at halos madapa siya sa pagmamadali kong hawakan ang kamay niya. Lumabas kami ng bodega nang hindi lumilingon. Pagdating namin sa bahay, hindi kami agad nagsalita. Umupo lang siya sa upuan, ako naman sa tabi ng pinto. Maya-maya, narinig ko siyang humikbi. Pasensya na, wala na akong muka para humarap sa'yo." Lumapit ako at hinawakan ang balikat niya. "Anak, hindi ko kailangan ng pasensya mo. Ang kailangan ko ay makita kang magbago." Tumango siya pero alam kong mahaba pa ang lalakbayin namin. Akala ko tapos na ang lahat, pero kinabukasan may dumating na pulis sa bahay. "Kayo po ba si Teresa? Kailangan namin kayong sumama para magbigay ng pahayag. May kasong kinasasangkutan ang anak nyo." Parang nabingi ako sa narinig ko. "Ano pong kaso?" "Tangkang pagnanakaw at pananakit," sagot ng pulis. Napatingin ako kay Marco. Hindi siya makatingin pabalik. Sa loob-loob ko, alam kong hindi ito simpleng maling akala. Alam kong hindi ko kayang hayaan na makulong ang anak ko, pero hindi ko rin alam kung kaya ko pa ulit magsakripisyo. At sa oras na iyon, nagsisimula pa lang ang pinakamalaking laban ng buhay ko. Laban hindi sa mga sindikato, kundi sa batas, sa barangay, at sa sarili kong puso. Hindi ko alam kung saan ko kinukuha ang lakas habang nasa harap ng presinto. Sa bawat hakbang papasok, para akong hinihigop ng bigat ng mundo. Ang amoy ng lumang kahoy at pawis sa loob ng presinto ay parang mas mabigat pa kaysa sa hininga ko. Sa loob naroon si Marco, nakaupo sa isang bangkong bakal. Nakayuko siya, parang walang buhay. Ma, hina niyang sambit. Lumapit ako pero hinarang ng pulis. "Sandali lang po, nanay. Hindi pwede basta lapitan." Huminga ako ng malalim at humarap sa pulis. "Anak ko po yan. Kailangan ko lang siyang kausapin." Nagkatinginan ang mga pulis at sa huli ay pumayag. Lumapit ako kay Marco at hinawakan ang kamay niya. "Anak, ano bang ginawa mo?" Hindi siya sumagot. Umiling lang siya, may luha sa gilid ng mata. Lumapit ang isang investigador. "Ginang Teresa, may reklamo po laban sa anak niyo. Nahuli siya kagabi sa isang tindahan sa bayan. Tinangka raw niyang kumuha ng gamit ng hindi nagbabayad at nang sitahin, nanakit pa." Parang tinuhog ang puso ko sa narinig ko. "Hindi po totoo yan," agad kong sagot. "May kasunduan kami na magbabago na siya." Pero ngumiti lang ang investigador, halatang sanay sa ganitong eksena. "Maganda po kung may ebidensya kayo. Pero sa ngayon, may testigo kami at CCTV. CCTV, ibig sabihin, mahirap patunayan na wala siyang kasalanan. Pag-uwi ko, parang sumabog ang balita sa buong barangay. Si Marco, nakulong daw." Di ba nanay niya si Teresa? Kawawa naman, matanda na tapos may pasaway pang anak. Dati pa yan may kaso sa mga tao dito. Ramdam ko ang hiya. Hindi lang basta chismis ito. Parang tinatadtad ng mga salita ang dignidad ko. Habang naglalakad sa kanto, lumapit si Aling Cora, kilalang chismosa. "Nay Teresa, ano raw nangyari kay Marco? Sabi nila, adik na raw yun?" Pinilit kong ngumiti. "Hindi totoo yan, Cora. May pinagdaanan lang siya." Pero sa loob-loob ko, alam kong kahit anong paliwanag, buo na ang opinyon nila. Kinabukasan, nagpunta ako sa barangay para humingi ng tulong. Nandoon si Kapitan, kasama ang ilang kagawad. "Kap, baka naman pwedeng ayusin natin ito sa barangay level. Ayokong umabot sa korte. Wala na akong pera para sa abogado." Humigop siya ng kape bago sumagot. "Teresa, mabigat yung reklamo. Hindi basta-basta ito barangay case, pero kung makakapagbayad ka ng danyos, baka magbago ang isip ng complainant." "Magkano?" Tanong ko, kahit alam ko nang wala akong maibibigay. 50,000, sagot niya, parang walang bigat ang salita. Parang umikot ang mundo ko. Wala na nga akong lupa,
Wala pa akong trabaho, saan ako kukuha ng ganun kalaki? Bumalik ako sa presinto para dalawin si Marco. Nakita ko siyang nakaupo sa sulok ng selda, nakatitig sa sahig. Ma, huwag mo na akong tulungan, bulong niya. Wala kang kasalanan sa mga nangyari sa buhay ko. Ako na to, kasalanan ko lahat. Hinawakan ko ang rehas at tiningnan siya sa mata. Anak, hindi ako susuko sa'yo. Kahit lahat sila talikuran tayo, ako hindi. May luha siyang pumatak. At sa sandaling iyon, alam kong kahit gaano kabigat ang laban, lalaban ako. Sa gabi, halos hindi ako makatulog. Paulit-ulit sa isip ko ang halaga na kailangan ko, 50,000. Kung hindi ko makuha yon, makukulong si Marco ng matagal. Ano pa bang meron ako? Naalala ko ang maliit na singsing ng nanay ko, ang huling alaalang naiwan sa akin. At kahit masakit, alam kong iyon na lang ang natitirang puhunan ko. Kinabukasan, tinungo ko ang alahera sa bayan. Tiningnan niya ang singsing, tinimbang, at binigyan ako ng halagang malayo sa inaasahan ko. 20,000 lang po ang kaya kong ibigay, nanay. 20, kulang na kulang. Pero hindi ako tumigil. Nagpunta ako sa lahat ng kakilala, humingi ng tulong. May ilan na tumulong, may ilan na umiwas. Sa bawat pasensya na, wala akong maibibigay na marinig ko, parang may bahagi ng puso ko na pumupun. Hanggang sa dumating si Mang Berto, matagal ko ng kapitbahay. Nay Teresa, may natitira akong kaunting ipon. Hindi ito malaki, pero baka makatulong. Inabot niya ang 5,000. Unti-unti, nadadagdagan ang pera ko, pero kahit magdamag akong mangutang, kulang pa rin. Sa huling araw bago ang hearing, may lumapit sa akin na hindi ko inaasahan. Si Liza, kapatid ng yumaong asawa ko. Teresa, narinig ko ang nangyari. Alam kong hindi tayo nagkakaintindihan noon, pero pamilya pa rin tayo. Inabot niya ang sobre, binuksan ko. Eksaktong halagang kulang ko para maging 50,000. Hindi ako makapaniwala. Salamat, Liza. Hindi mo alam kung gaano ito kalaking tulong. Ngumiti siya. Basta sana, kapag nakalabas si Marco, tulungan mo siyang magsimula ulit. Tumango ako. Oo, pangako. Sa araw ng hearing, dala ko ang buong halagang hinihingi. Inabot ko sa complainant at sa abogado niya. Matapos ang maikling usapan, pumayag silang iatras ang kaso, kapalit ng bayad at pangakong hindi na mauulit. Lumapit ako sa selda at sinabi kay Marco, "Anak, makakalabas ka na." Tumulo ang luha niya at mahigpit niya akong niyakap. "Ma, salamat." Pero sa loob-loob ko, alam kong hindi pa tapos ang laban. Dahil ang tunay na pagsubok ay kung paano siya magbabago at kung paano ko siya matutulungan kahit wala na halos akong natitira. Nang araw na pinalaya si Marco, mahigpit ko siyang hinawakan sa braso habang palabas kami ng presinto. Para bang ayaw ko siyang bitiwan, baka mawala ulit sa akin. Tahimik lang siya habang naglalakad kami pauwi. Ang mga mata niya ay parang may dalang bigat na hindi ko mabasa. Hindi ko alam kung hiya ba iyon, takot o galit sa sarili. Pagdating sa kanto ng barangay, naroon agad ang mga matang mapanuri. Ayun na sila. Bulong ng isa. "Siguro may backer yan kaya nakalabas." Sabi ng isa pa. "Pera lang ang katapat, di ba?" Dagdag ng isang tinig mula sa tindahan. Alam kong naririnig ni Marco ang lahat pero hindi siya sumagot. Pagdating sa bahay, naupo siya sa sulok, nakayuko. Nilapag ko ang plastik ng pandesal sa mesa. "Kumain ka muna, anak," sabi ko. Pero umiling siya. "Ma, lahat sila. Galit sa akin. Paano pa ako magsisimula?" Lumapit ako at hinawakan ang balikat niya. "Anak, hindi lahat ng tao agad magtitiwala sa'yo. Pero kung gusto mo talagang magbago, ipakita mo sa gawa, hindi sa salita." Tumingin siya sa akin, may luha sa mata. "Paano kung hindi ko kaya? Kung kaya mong sirain ang tiwala ng mga tao noon, mas kaya mong buuin ulit, pero unti-unti lang, at nandito ako para tulungan ka." Kinabukasan, pinilit kong isama siya sa pagtitinda ko sa palengke.
Nay, nakakahiya. Kilala ako ng mga tao dito. Bulong niya habang papasok kami. Anak, mas mahirap mag-isa. Kung gusto mong magbago, kailangan mong harapin ang hiya. Habang nag-aayos kami ng mga paninda, may mga taong umiiwas, may ilan ding hindi makatingin sa kanya. Pero may ilan, lalo na ang matatandang suki na nagtanong lang ng direkta. Marco, totoo bang magnanakaw ka? Natigilan siya, tumingin sa akin parang humihingi ng tulong. Pero bago ako makasagot sinabi niya, totoo po, pero nagbabayad na ako ngayon sa lahat ng pagkakamali ko at hindi ko na uulitin. Nagulat ako sa lakas ng loob niya. Kahit may ilan pa ing nakakunot noo, may isa o dalawa na ngumiti at nagsabi, kung ganon ayos lang, basta huwag mo na lang uulitin. Sa mga sumunod na araw, sinubukan naming magbenta sa ibang lugar, fiesta sa kabilang barangay at mga kainan sa tapat ng simbahan tuwing linggo. Doon, hindi kilala si Marco, kaya mas magaan ang loob niya. Nakikita ko siyang unti-unting bumabalik ang kumpiyansa niya. Tinutulungan niya ako magbuhat, tumawad sa mga mamimili at ngumiti sa mga bata. Pero pagbalik sa sariling barangay, ramdam pa rin namin ang bigat ng tingin ng mga kapitbahay. Isang gabi, habang nag-aayos kami ng paninda, dumating si Mang Berto. Teresa, Marco, may project sa barangay para sa mga kabataang gustong magtrabaho. Training para sa construction at welding. Libre, pero kailangang mag-apply. Tumingin si Marco sa akin. Ma, sa tingin mo, kaya ko yon? Anak, kung kaya mong mag-ayos ng paninda at magbenta buong araw, kaya mo rin mag-aral ulit. At mas maganda, may bagong simula ka. Kinabukasan, nagpunta kami sa barangay hall para magpasa ng requirements. Nandoon si Kapitan, nakatingin sa amin. Hindi ko alam kung susubukan niya kaming pigilan pero nagulat ako nang sabihin niya, Marco, lahat tayo may nakaraan. Ang mahalaga, marunong ka nang bumangon. Good luck sa'yo. Hindi ko alam kung sincere iyon o pampalubag loob lang, pero tinanggap ko na lang. Dumating ang unang araw ng training. Nakita ko si Marco na bitbit ang maliit na bag at nakaitim na t-shirt. Tumingin siya sa akin bago umalis. Ma, salamat ha. Alam kong muntik na kitang iwan noon. Pero ngayon, ayokong mawala ulit sa'yo. Pinilit kong huwag umiyak. Anak, basta tandaan mo, kahit anong mangyari, nandito ako, pero ikaw na ang bahalang magtayo ng kinabukasan mo. Habang pinagmamasdan ko siyang naglalakad papalayo, alam kong hindi pa tapos ang laban namin. Marami pa ring tsismis, marami pang pagdududa. Pero sa bawat maliit na hakbang ni Marco, sa bawat araw na hindi siya bumabalik sa dati niyang gawi, unti-unting lumiliwanag ang bukas namin. At bilang isang ina, iyon lang ang tanging hiling ko, ang makita ang anak kong bumangon kahit ilang beses pa kaming madapa. Makalipas ang ilang linggo ng training ni Marco, napansin kong mas magaan na ang kilos niya. Dumadating siya sa bahay na may ngiti kahit pagod at madalas magkwento ng mga natutunan niya. Ma, marunong na ako mag-welding ng bakal. Ang saya, kahit mainit, sabi niya isang gabi habang kumakain kami ng tinola. Basta mag-iingat ka sa apoy. Ayokong masaktan ka ulit, sagot ko. Akala ko tuloy-tuloy na ang pag-angat niya. Hanggang sa isang hapon, habang nag-aayos ako ng paninda, may lumapit sa akin. Siya si Ricky, dati niyang kabarkada. Nakapamaywang, nakangisi at may hawak na yosi. O Teresa, kumusta? Si Marco, busy raw sa training? Sayang, may magandang raket sana. Nagtaka ako. Anong raket? Ngumisi siya. May truck ng mga gamit na dadaan mamaya. Alam mo na, mabilis ang trabaho, madaling pera. Dati, magaling si Marco sa ganyan. Naramdaman ko ang dugo ko na umakyat sa ulo. Ricky, hindi na bumabalik si Marco sa mga niyang kalokohan. Kung may respeto ka sa akin, wag mo na siyang hilahin pabalik. Tumawa lang siya at umalis. Pero sa huling tingin niya, alam kong may binabalak. Pag uwi ni Marco, diretsahan ko siyang tinanong. Anak, may kinausap ka bang si Ricky? Nabigla siya. Ha? Hindi ma. Pero nakita ko siya kanina,
Tinanong kung gusto ko raw sumama sa trabaho. Sabi ko, pass na ako, training muna. Nakahinga ako ng maluwag, pero alam kong hindi pa tapos si Ricky. Isang gabi, habang natutulog ako, may kumatok ng mahina sa pinto. Pagbukas ko, naroon si Marco, pawis na pawis at parang kabado. Ma, may nangyari. Kinuwento niya na habang pauwi siya galing training, hinarang siya ni Ricky at 2 iba pa. Pinilit siyang sumama para tumulong magbaba ng mga kahon mula sa truck. Hindi raw niya alam kung nakaw iyon o hindi, pero umalis siya bago pa matapos ang trabaho. Baka isipin nila takot ako, Ma, pero naalala ko yung sinabi mo, hindi na ako babalik sa dati. Niyakap ko siya ng mahigpit. Anak, minsan mas mabuting isipin nilang duwag ka kaysa maging kriminal ulit. Kinabukasan, kumalat agad sa barangay ang tsismis. Si Marco, muntik na raw mahuli kagabi. Akala ko nagbago na yon. Ramdam ko ang bigat sa dibdib ni Marco habang naririnig niya iyon. Pero pinili niyang pumasok pa rin sa training. 1 linggo ang lumipas, dumating si Kapitan sa tindahan ko. Teresa, kailangan nating mag-usap tungkol kay Marco, sabi niya. Kinabahan ako. Bakit po? Ayaw ko sanang makialam, pero may mga nagrereklamo. Sinasabi nilang hindi dapat payagang sumali si Marco sa training dahil baka masira ang reputasyon ng barangay. Napahawak ako sa mesa para hindi matumba. Kap, kung pagbibigyan natin ang tsismis, wala nang magbabago sa lugar na to. Bigyan niyo naman ng pagkakataon ang anak ko. Tahimik siya sandali, bago ngumiti. Hindi ako basta naniniwala sa sabi-sabi. Hanggat wala akong nakikitang masama sa kanya, suportado ko kayo. Nang umuwi si Marco, ikinuwento ko ang lahat. Tumingin siya sa akin, may halong inis at pasasalamat sa mukha. Ma, parang hindi sapat ang ginagawa ko. Parang kahit anong gawin ko, may tatak pa rin ako. Hinawakan ko ang kamay niya. Anak, ang pagbabago, hindi para patunayan sa lahat. Para yan sa sarili mo. Tumango siya. Oo, Ma. At kahit ilang Ricky pa ang lumapit, hindi na ako babalik. Pero sa loob-loob ko, alam kong darating ulit ang mga tukso. At baka sa susunod, mas matindi. At kung mangyari iyon, kailangan ko ring maging handa. Dahil minsan, ang laban ng isang ina, hindi natatapos kahit nagbago na ang anak. Isang gabi, habang naghuhugas ako ng mga plato, biglang pumasok si Marco sa kusina. Nakayoko, pawis na pawis kahit malamig ang hangin. Ma, may offer sa akin, sabi niya, halos bulong. Umupo ako. Anong klaseng offer? Tumingin siya sa sahig. Malaki, sobra. 1 trabaho lang tapos bayad agad, sapat para makabili ka ng bagong bahay at makabayad ako sa lahat ng utang. Ramdam ko agad ang kaba. At, Ma, si Ricky ang nag-aalok. Parang may mabigat na bato na bumagsak sa dibdib ko. Alam ko na ang ibig sabihin noon, hindi iyon simpleng trabaho. Anak, sabi ko, alam mo na ang mangyayari pag pumatol ka dyan. Oo, Ma, pero naiisip ko, ilang taon pa bago tayo makabangon, kung sa maliit na kita lang aasa. Nilapitan ko siya at hinawakan sa balikat. Marco, hindi lahat ng mabilis na pera maganda ang dulo. Tahimik lang siya. Kita ko sa mukha niya ang matinding pag-aalinlangan. Kinabukasan, maaga siyang umalis. Wala siyang binanggit kung saan pupunta. Buong araw akong balisa, tinitingnan ang pinto sa bawat tunog ng motor o yabag sa labas. Gabi na nang bumalik siya, pawis na pawis pero nakangiti. Ma, tinanggihan ko, sabi niya. Napahinga ako ng malalim, pero kita ko sa mata niya ang lungkot. Sigurado ka, anak? Oo, kahit masakit sa bulsa, mas magaan sa konsensya. Pero hindi doon natapos. Makalipas ang 2 araw, dumating si Ricky sa tindahan ko, galit na galit. Dahil sa anak mo, nasira ang plano namin. Alam mo ba kung anong mawawala sa amin? Hindi ko siya pinatulan. Ricky, kung talagang kaibigan ka ni Marco, dapat masaya ka na nagbago siya. Ngumisi siya, pero malamig. Teresa, hindi mo alam kung sino ang pinapasok mo sa gulo. Hindi lang ako to.
May mas malalaki pa sa likod nito. Nang umalis siya, ramdam ko ang panginginig ng kamay ko. Hindi ko alam kung mas matatakot ako para sa anak ko o para sa amin pareho. Kinagabihan, kinausap ko si Marco. Anak, baka hindi pa tapos si Ricky. Kailangan nating maging handa. Ma, hindi na ako natatakot. Basta kasama kita, kakayanin natin. Pero sa loob-loob ko, alam kong darating ang araw na masusubok ulit ang tibay niya. At kung mangyari iyon, sana piliin pa rin niya ang tama. Makalipas ang ilang araw, tahimik ang lahat. Wala akong naririnig mula kay Ricky, walang tsismis sa barangay. Para bang nawala siya. Pero alam ko, sa mga ganitong sitwasyon, ang katahimikan ay hindi palatandaan ng kaligtasan, kundi ng paparating na bagyo. Isang gabi, habang nag-ayos ako ng tindahan, may humintong itim na van sa tapat. 3 lalaking nakaitim ang bumaba. Hindi ko sila kilala. Lumapit ang isa at nagsabi, "Ikaw ba si Teresa, nanay ni Marco?" Kinabahan ako, pero tumango. "Bakit? Kausapin ka raw ng amo namin." Bago pa ako makasagot, bumukas ang pinto ng van at lumabas ang isang matangkad na lalaking nakabarong. Malinis ang itsura, pero mabigat ang presensya. "Ako si Mr. Delgado," sabi niya. "Narinig ko, tumanggi ang anak mo sa magandang alok. Sayang, marami sana siyang kikitain." Matapang kong sinabi, "Sir, hindi interesado ang anak ko sa ganyang gawain." Ngumisi siya pero malamig. "Hindi mo naiintindihan, Teresa. Kapag tinanggihan mo ang alok namin, may kapalit yan at baka hindi mo magustuhan." Hindi ko siya tinantanan ng tingin. "Kung gusto niyo akong takutin, wala kayong makukuha. Wala na kayong karapatan sa anak ko." Tahimik siyang tumawa, saka bumalik sa van. "Tingnan natin kung matibay ka pa rin pagkatapos ng 1 linggo. Kinagabihan, sinabi ko lahat kay Marco. Kitang-kita ko ang galit sa mukha niya. "Ma, hindi ko hahayaang may manakit sa'yo," sabi niya. "Anak, huwag kang padalos-dalos. Hindi sila basta-basta." Ngunit 2 araw matapos iyon, habang pauwi siya galing training, 2 lalaki ang sumugod sa kanya at tinangkang hilahin papasok sa isang sasakyan. Buti na lang, may mga tricycle driver na nakakita at sumaklolo. Nakatakas siya pero may pasa at sugat sa braso. Nang makita ko ang sugat niya, nanlambot ako. "Anak, baka mas mabuti nang umalis muna tayo dito." Pero umiling siya. "Ma, kung tatakbo tayo, ibig sabihin nanalo si..." Hindi. Harapin natin." Kinabukasan, nagpunta kami kay kapitan at inireklamo ang nangyari. Tumawag siya ng pulis at nagsimulang mag-imbestiga. Pero alam naming mabagal ang proseso, kaya isang gabi, habang nag-uusap kami, bigla niyang sinabi, "Ma, ako na ang hihingi ng pinal na usapan kay Delgado. Mag-uusap kami sa harapan ng mga tao." Kinabahan ako. "Sigurado ka? Baka patibong yan." "Ma, kung hindi ko haharapin ngayon, habang buhay tayong kakabahan." At dumating nga ang araw. Sa mismong tapat ng barangay hall, dumating si Mr. Delgado at ang mga tao niya. Naroon din ang ilang kagawad, kapitbahay at mga tsismosa, lahat nakatingin. Lumapit si Marco. "Sir, para malinaw, hindi ako babalik sa dati kong gawain. Hindi ko kayo tatakbuhan, pero hindi rin ako magtatrabaho para sa inyo." Tahimik si Delgado, saka ngumisi. "Malakas ang loob mo, bata. Sige, tingnan natin kung tatagal yan." At umalis siya, pero alam kong hindi iyon pagtatapos, kundi simula ng mas matinding laban. 1 linggo matapos ang paghaharap kay Delgado, akala ko tatahimik na ang lahat. Pero parang lalong tumindi ang pakiramdam ko na may masama pang mangyayari. Lalo na nang mapansin kong may 2 motorsiklong palaging nakaparada malapit sa tindahan ko. Iba-iba ang nakasakay, pero pareho ang tingin, mga matang parang sinusukat ka mula ulo hanggang paa. Gabi ng Sabado, kararating lang ni Marco mula sa trabaho nang biglang sumabog ang katahimikan. May malakas na kalabog sa likod ng bahay, kasunod ang sigaw ng kapitbahay. "Teresa, may umaakyat sa bubong nyo." Agad naming kinuha ni Marco ang mga kahoy na pamalo at tinakbo ang likuran. Doon namin nakita
ang dalawang lalaking nakaitim na maskara, pilit binubuksan ang bintana ng kusina. "Hoy, anong ginagawa nyo?" Sigaw ni Marco. Tumalon ang isa at tumakbo, pero yung isa ay lumaban. Nagkaabutan sila ni Marco sa madilim na bahagi ng bakuran, habang ako naman ay tumatawag ng tulong. Mabilis dumating ang ilang kapitbahay at si Kapitan dala ang flashlight at radyo. Napatakbo ang mga lalaki pero naiwan ang isang bag sa ilalim ng puno. Binuksan namin iyon at laking gulat ko, nandoon ang litrato naming mag-ina, may pulang X na guhit sa mukha ni Marco. Nanlamig ang buong katawan ko. Hindi na ito simpleng pananakot, parang tinatarget na talaga ang buhay ng anak ko. Pagkatapos ng insidente, pinatuloy kami muna ni Kapitan sa barangay hall para makalayo sa bahay. Pero alam kong hindi kami pwedeng manatili roon habang buhay. Sa kalagitnaan ng gabi, kinausap ako ni Marco. "Ma, ayoko nang umasa lang sa ibang tao para protektahan tayo. Kailangan nating gumawa ng paraan para matapos to." "Tulad ng ano, anak?" "Tulad ng pagharap kay Delgado. Pero ngayon, hindi lang sa salita." Kinabukasan, pumunta si Marco sa dating kasamahan niya sa trabaho, isang dating pulis na nagretiro. Doon niya nalaman na matagal nang may kaso si Delgado pero walang gustong tumestigo. Kung may maglalakas loob na magsalita at may ebidensya, mahuhulog din yan, sabi ng dating pulis. "Ma," ani Marco pag-uwi, "ito na ang pagkakataon natin, hindi lang para sa Tin, kundi para sa lahat ng tinakot niya. Pero alam naming hindi magiging madali iyon. Kailangan naming mangalap ng ebidensya at ibig sabihin, kailangan naming lumapit sa mga taong minsang nakatrabaho ni Marco, kahit delikado." "Anak, sigurado ka ba sa gagawin natin? Kapalit nito, baka mas lalo tayong maging target." Tinitigan niya ako, matatag. "Ma, kung hindi ngayon, kailan? At kung hindi tayo, sino?" Sa gabing iyon, habang nakahiga ako sa barangay hall, hawak ang kamay ng anak ko, napaisip ako. Ilang beses na niya akong nasaktan noon. Ilang beses ko ring naisip na sukuan siya. Pero ngayon, kahit alam kong delikado, pipiliin ko pa ring manatili sa tabi niya. Kasi siya lang ang meron ako. At kung kailangan naming isugal ang lahat, handa ako. Sa loob ng 3 araw, halos hindi kami nakatulog ni Marco. Pabalik-balik kami sa iba't ibang lugar, mga tagong eskinita, lumang bodega, at mga bahay ng dating kasamahan niya. Hindi lahat ay handang makipag-usap. Marami ang natatakot, lalo na't kilala si Delgado sa pagbabayad para patahimikin ang mga bibig na ayaw niyang magsalita. Pero isang gabi, nakipagkita sa amin si Lando, isa sa mga dati ring kasama ni Marco. Payat na at halatang laging kinakabahan, pero dala niya ang isang lumang cellphone. "Eto," bulong niya, iniabot ang cellphone. "Recorded to, meeting ni Delgado at mga tauhan niya. Pinag-uusapan kung paano nila tinatakot ang mga pamilya na tumatanggi sa kanila, pati yung plano kay Marco." Nang pakinggan namin, tumindig ang balahibo ko. Boses ni Delgado, "Kung ayaw sumama ng anak ni Teresa, pasabugin niyo ang bahay nila. Tingnan natin kung hindi pa siya bibigay." Halos mahulog ang cellphone sa kamay ko. Parang biglang lumamig ang paligid. "Lando, bakit ngayon mo lang ibinigay to?" tanong ni Marco. "Ngayon lang ako nagkalakas ng loob. Pero Marco, mag-iingat kayo. Pag nalaman ni Delgado na sa inyo yan napunta, hindi lang buhay niyo ang kapalit." Tumango si Marco, mahigpit ang hawak sa balikat ng kaibigan. "Salamat. Pangako, hindi masasayang to." Agad naming dinala ang ebidensya sa dating pulis na tumutulong sa amin. "Ito ang kailangan para maipailalim siya sa investigasyon," sabi niya. "Pero kailangan pa rin nating tiyakin na hindi makakalabas si Delgado bago maisampa ang kaso." Ibig sabihin, kailangan naming ilihim ang hawak naming ebidensya habang pinoproseso ang reklamo. Kinabukasan, habang pauwi kami mula sa barangay hall,
napansin naming may sasakyang sumusunod sa amin. Sinubukan naming iwasan, pero kada kanto, nandoon pa rin. Pagdating sa may palengke, biglang may bumaba mula sa sasakyan, 3 lalaking may dalang bakal at patalim. "Marco!" "Tumakbo ka!" sigaw ko. Pero imbes na tumakbo, hinila niya ako at dinala sa loob ng isang karinderya. Doon kami nagtago sa likod ng mga sako ng bigas habang ang mga tao sa paligid ay nagkakagulo. Maya-maya, dumating ang 2 pulis na tila nasabihan na ni Kapitan. Tumakas ang mga lalaki pero alam ko hindi sila titigil hanggat hindi nila nakukuha ang gusto nila. Gabi na nang makauwi kami, pagod at nanginginig. Umupo kami sa gilid ng kama at tahimik akong napaluha. "Anak, baka sobra na to." Pero hinawakan ni Marco ang kamay ko. "Ma, kaya ko to, laban natin to. Hindi lang para sa atin, kundi para sa lahat ng tinakot niya. Kapag tumigil tayo ngayon, parang tayo na rin ang nagbigay ng kapangyarihan sa kanya." At sa unang pagkakataon, nakita ko sa mata ng anak ko ang parehong determinasyon na minsan ay nawala. Kung dati ako lang ang handang magsakripisyo para sa kanya, ngayon, pareho na kaming handang magsakripisyo para sa isa't isa. Dumating ang araw na hinihintay namin. Matapos ang halos 2 linggong paghahanda, natanggap na namin ang tawag mula sa piskal. Handa na nilang arestuhin si Delgado basta't tiyakin naming hindi siya makakatakas. Kinausap kami ng dating pulis na tumutulong sa amin. Delgado is too slippery. Kapag nabalitaan niyang may warrant na, mawawala yan parang bula. Kailangan nating tiyakin na mahuhuli siya sa akto. Plano namin, dadalhin namin ang ebidensya sa opisina ng mayor kung saan nakatakdang dumalo si Delgado para sa isang peking pulong na sila mismo ang nag-imbento. Nakaabang ang mga pulis sa paligid para arestuhin siya pagkatapos ng meeting. Araw ng operasyon, ramdam ko ang kabog ng dibdib ko. Naka-POS camera si Marco sa bulsa ng polo niya para makuhanan kung sakaling magyabang si Delgado tungkol sa mga krimen niya. Pagdating namin sa bulwagan, nandoon na siya, nakaupo sa gitnang mesa, nakaitim na barong at may 5 bodyguard sa paligid. Nakangiti pa siya nang makita kami. Well, kung hindi si Teresa at ang paborito kong pasaway na anak, biro niya. Pero ramdam ko ang lason sa bawat salita. Umupo kami at nagsimula ang kunwaring pulong tungkol sa community project. Habang nagsasalita si Delgado, pasimpleng nagbanggit si Marco ng ilang pangyayari, yung pananakot sa mga pamilya, yung planong pasabugin ang bahay namin para makita namin kung magre-react siya. At nag-react nga. Tumawa siya, sabay sabi, ano ngayon? Lahat dito sa bayan sumusunod sa akin. Kahit magreklamo pa kayo, wala kayong mapapala. Napatingin ako sa anak ko. Nakuha namin ang kumpirmasyon na kailangan. Biglang tumayo ang mayor at sumenya sa mga pulis. Delgado, may warrant ka for multiple counts of extortion, harassment, and attempted murder. You're under arrest. Parang kidlat ang bilis ng pangyayari. Umalsa ang mga bodyguard niya pero agad silang napalibutan ng SWAT. Si Delga, nanlilisik ang mata habang nilalagyan ng posas. "Hindi kayo magtatagumpay, babalik ako!" Sigaw niya pero alam kong tapos na ang laro niya. Pagkatapos ng operasyon, hindi ko mapigilang mapaiyak. Lahat ng takot, pagod at sakit na naipon sa loob ng maraming buwan. Para bang biglang bumigay sa balikat ko. "Ma, tapos na. Safe na tayo," bulong ni Marco. Yakap ako ng mahigpit. 2 linggo matapos ang pagkakaaresto, nagsimulang bumalik ang katahimikan sa barangay. Wala na ang mga lalaking nakamotor na nakabantay sa kanto at unti-unti nang nagbabalik ang mga taong dati nagtatago. Isang gabi, habang magkasama kaming nag-aayos ng tindahan, tinanong ako ni Marco, "Ma, kung bumalik tayo sa simula, gagawin mo pa rin ba lahat ng to para sa akin?" Tumingin ako sa kanya at ngumiti kahit may luha sa mata. "Anak, kahit paulit-ulit mo pa akong saktan, kahit paulit-ulit mo pa akong taksilan, ikaw pa rin ang pipiliin kong iligtas." At sa gabing iyon, habang nakatingin kami sa tahimik na kalsada, alam kong tapos na ang bangungot.
Pero higit sa lahat, natutunan ko, minsan, ang pinakamatinding lakas ay hindi galing sa galit, kundi sa pagmamahal na handang magsakripisyo kahit gaano kasakit. Makalipas ang 3 buwan mula nang hulihin si Delgado, naging ibang-iba na ang buhay namin. Hindi na ako nagigising sa kaluskos sa labas ng bahay, wala na akong kaba kapag may kumakatok sa hating gabi. Ang maliit naming tindahan na halos sarado na dati, ngayon ay puno ulit ng paninda. Bumabalik na rin ang mga suki na matagal nang hindi nagpapakita. Pero higit sa lahat, bumalik na rin ang anak ko, hindi lang sa pisikal, kundi sa puso. Isang hapon, habang nag-aayos ako ng mga isda sa tray, lumapit si Marco na may hawak na envelope. "Ma, para sa'yo." Pagbukas ko, tumambad ang titulo ng lupa na minsan ay pinangako ko sa kanya. Pero sa ilalim nakasulat, pangalang Teresa M. Santos. "Anak, bakit mo binalik?" Ngumiti siya. "Kasi sa'yo talaga yan. Pinilit lang ako ni Delgado na kunin yan noon. Pero ngayon, gusto kong ibalik lahat ng kinuha ko sa'yo." Hindi ko napigilang mapaiyak. Hinawakan ko ang mukha niya at sabi ko, "Hindi mo kailangang bumawi sa akin sa pamamagitan ng material na bagay. Ang pinakamahalaga sa akin ay bumalik ka bilang anak ko." Pagdating ng gabi, nagpunta kami sa simbahan. Doon, sa harap ng altar, sabay kaming nagpasalamat sa Diyos, na kahit tinakasan kami ng maraming tao, kahit muntik nang masira ang pamilya namin, may mga pagkakataon pa ring binibigyan kanya ng ikalawang pagkakataon. Sa labas ng simbahan, nadaanan namin si Aling Pina at ang iba pang kapitbahay na dati natatakot lumapit. "Teresa, narinig namin ang ginawa mo. Ikaw talaga ang nagligtas sa buong barangay," sabi ni Aling Pina, sabay yakap. Napangiti ako. Hindi po ako mag-isa. Kung wala ang anak ko, hindi ko kakayanin. Habang pauwi kami, nakita ko si Marco na nakatingin sa malayo. "Anong iniisip mo, anak?" Iniisip ko, paano kaya kung noong una pa lang, nakinig na ako sa'yo? Siguro wala tayong pinagdaanan na ganito. Hinawakan ko ang braso niya. "Anak, wala nang saysay ang mema." Agsisi sa nakaraan, ang mahalaga, natututo tayo. At ngayong magkasama tayo ulit, sisiguraduhin nating hindi na tayo muling mahahati ng kahit sino. Sa gabing iyon, nakaupo ako sa harap ng bahay, hawak ang tasa ng mainit na kape. Tahimik, malamig ang hangin, at sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, magaan ang dibdib ko. At habang pinagmamasdan ko si Marco na tinutulungan ang mga batang maglaro sa kalye, napangiti ako. Oo, tinaksilan niya ako noon, pero sa huli, siya rin ang tumulong para mabawi ko ang lahat. At iyon ay mas mahalaga kaysa sa sugat na iniwan ng nakaraan.